Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, reaction natin dito sa naganap na Miss Supranational Preliminary Competition. Sino nga ba ang mga nag-shine? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging nakatutok dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Supranational tayo ngayon. Ito nga, naganap na kagabi ang preliminary competition ng Miss Supranational. At grabe, naloka ako sa mga performance ng mga kandidata during swimsuit competition. Talaga dito talaga makikita mo talaga kung sino talaga ang maalaray na, no? Kung sino talaga yung masasabi mo na wow. Yes! So, kanya-kanyang swimsuit na dala ang mga candidates. Walang official swimwear ang Miss Supranational. Hindi ko alam kung bakit. Baka sa finals meron na sila. Pero kagabi, it's up to the candidates kung anong swimsuit ang suot-suot niya. Tapos siya na rin ang bahala kung ito ba ay one piece, kung ito ba ay two piece, at syempre hindi all out, di ba? Kumbaga may ano pa sa plot. And then nakakaloka kasi sobrang nakakaantok yung mga music nila. Sa totoo lang, kung ikukumpara ko ang preliminary last year, I think mas bongga yun last year. Yung about music, energy, plus kung ikukumpara ko yung kandidata na nagkukumpit nung nakaraan taon at saka yung this year, parang feeling ko mas mahirap yung competition nung nakaraan taon. Kasi yung mga candidates kasi nung nakaraan taon ay talaga namang mga palaban, di ba? At grabe yung execution ng mga candidates nung nakaraan taon. Pero ngayon, parang soso lang. Sa totoo lang. Soso lang yung eksena, soso lang yung ganap. Yung mga candidates, hindi ganong ka-caliber. Kumbaga, piling-pili lang talaga yung mga candidates na, alam mo, di kalibre. And then, parang kita mo kagad kung sino ang magta-top 20, sino ang magta-top 10, sino ang papasok sa top 5. Yung, kumbaga, madali lang siya mahulaan. Kasi nga, yung kalibre ng mga candidates hindi ganong katindi. Kumbaga, yung pukpukan nila hindi ganong kabongga. So, sino-sino nga ba mga candidates na nagustuhan ko during swimwear competition? So, pag-usapan muna natin yung swimwear. Pero may mga candidates ako na naloka ako dahil, alam mo yon, kulang na lang ay para silang mag-scuba diving. Si Pakistan, medyo naloka ako sa kanya kasi kala ko mag-scuba diving siya. Tapos may isa pa akong candidates bukod kay Pakistan na mag-scuba diving din. Kasi yung costume niya, yung wearing during swimsuit ay balot na balot. Pero naiintindihan ko sa kabilang banda kasi nga Muslim, di ba? So may mga Islam na country na alam mo yon na kailangan pwede silang sumali pero kailangan balot pa din sila, di ba? So medyo nakakalungkot kasi alam kong gusto nilang ipakita yung kanilang kanilang katawan pero hindi pwede, di ba? Anyway, so sino-sino ba yung mga candidates na nagustuhan ko? Syempre gusto ko si Belgium. Maganda yung execution ni Belgium bilang panimula ng pageant. I think si Belgium medyo may energy at umeksena. Tapos gusto ko din si Brazil. Si Brazil, panalo ang Diyosa ng itsura. Alam mo yun, yung babaihan yung dating. Yung tipong hindi niya kailangan mag-ayos na mag-ayos. Just simple. Kung mapapansin mo, iisa lang yung ipinakita niyang ayos during swimsuit and evening gown. Yung kasi, lang siya talagang babae. Alam mo yon, ang ganda-gandang tignan. Hindi na kailangan, effortless sa madaling salita, hindi na kailangan pang umarangkada ng todo-todo. Just show herself. In fairness kay Brazil
elegante yung beauty niya, ang lakas makarigal, ganon. And then, Cambodia, ang ganda ni Cambodia, ang ganda ng makeup, maganda yung performance niya during swimwear, ando doon yung energy, ang ganda ng katawan, at I love her, si Cambodia. Canada, in fairness kay Canada, ang ganda din ng presensya sa entablado. Sobrang ang panalo din ng energy niya at ang ganda din ng katawan. Gusto ko yung execution niya sa swimwear and ang bongga. And then, of course, hindi naman magpapahuli ang catwalk ni China. Yes, in fairness kay China, gusto ko yung catwalk pero hindi ako nabobonggahan doon sa katawan niya. Hindi rin ako nabobonggahan sa ganda niya. Pero napansin ko, catwalk kung catwalk lang. Parang akala mo nasa top model pa din siya. Tapos, ang liliit ng hakbang. Si Cote d'Ivoire, actually, gandang-ganda ako sa pasarela niya. Ang ganda din ng katawan, in fairness, di ba? And then, si Cuba, yes, ang ganda ng katawan ni Cuba. At grabe, ang linis ng lakad ni Cuba. Kung napansin ninyo, si Cuba ang isa sa mga masasabi ko ay ang galing ng execution. Ang linis ng pasarela mula simula hanggang wakas, di ba? So, Czech Republic. Para sa akin si Czech Republic during swimwear competition, babaeng babae. Ang lakas mo ka Barbie. Panalo ang aura, panalo ang execution. Gusto ko yung lakad niya, yung performance niya. Meron siyang remarkable performance na ginawa na parang nakalimutan ko na yung lahat. Pero siya, remarkable talaga siya sa akin. Gusto ko yung paghawi ng kanyang paa, yung pag-stop niya doon sa may center, tapos yung half center. Yung alam mo yung tumingin pa sa camera, di ba? Ang bongga. Alam ni Czech Republic yung laro niya. And then, Barbie. Sobrang gustong-gusto ko yung kanyang itsura. And then, France, in fairness kay France, ang ganda ng makeup, parang si Rihanna. Si France yung masasabi ko na, ang ganda ng katawan ha. In fairness, di ba? Si France, ang ganda ng katawan, ang ganda ng execution. Maliit lang si France, nakita ko na to sa personal. Pero mas nakita ko kagabi yung energy niya more than doon sa Miss Universe. Sa totoo lang, in fairness kay France, pero hindi ko pa rin siya nakikitang mananalo. Si India, maganda ang performance ni India. Gusto ko yung pasarela ni India. Ang queenly ng dating. In fairness kay India, ha? Ang queenly ng pasarela. Mali pala. Maganda yung mukha ni India, pero hindi queen yung dating. Tapos, hindi ganun ka-sexy. Pero gusto ko yung yung presensya niya. Kung tatanungin mo, kung mamasab si India, papapasok ba sa semifinals? Actually, pwede siyang ma-El Tocuyo. Sa totoo lang. Kasi sa sobrang dami din naman na talagang, alam mo yung remarkable yung performance. Siya kasi hindi nag-remark yung performance niya. And then, kung pag-uusapan naman natin si Indonesia gusto ko yung height. Maganda yung height ni Indonesia. At yung energy na binibigay niya, mas may energy si Indonesia more than kay India. Diba? Pero mas maganda si India more than kay Indonesia. Ayun. Pero kung execution, masasabi ko so-so. Yes, pwede makarating sa top 20, pwede din namang wala. Pero ang nakikita ko kay Indonesia, fighter siya. So, possible na talagang mag-penetrate siya ng top 20 or next round pa, top 10, more than dito kay India. So, yon. I love yung performance ni Indonesia at saka ni India. Pero hindi ganun ka-remarkable. Di ba? But, wish all the best, syempre, para kay India at saka kay Indonesia. And we wish na sana parehas silang makapasok sa semifinals. I hope they are entered talaga sa top list ng top 24, top 10, di ba? So, let's see. And then, naloka ako kay Japan. Parang ang bigat ng katawan. Nag-expect ako kay Japan na aariba ng bongga-bongga. Ang ganda ng pasok eh. Pero yung nasa na para siyang si Angeli Ann Scott Kemes, yung eksena niya na ang bigat ng katawan. Napansinin niyo. And then, eto, si Moldova. Moldova.
para sa akin maganda yung performance na ipinakita niya. And then, I think, pwede siyang maging dark horse, makapasok sa semifinals, yung magugulat ka na parang, bakit siya nandyan, di ba? Paano naman kasi ang ganda ng performance, in fairness. And then, para sa akin, si Macau, parang nawala sa eksena si Macau. Hindi ganun kabongga yung nakita ko sa kanya. Parang naliitan ako dun sa katawan niya, hindi maganda yung ano ng katawan niya. Para sa akin, sobrang baksak siya pagdating dito sa swimsuit competition. Talagang pang-top model. Pero, pang-beauty queen, I think no. So, parang feeling ko, hindi ako magugulat kung may El Tocuyo itong si Macau dito sa competition. Sa totoo lang. And then, pagdating naman, syempre, kay Myanmar, in fairness kay Myanmar, good performance. Hindi ako magugulat o masusurprise kung biglang nakapasok si Myanmar sa semifinals at naligwak yung ibang candidates ng Asia, like katulad ng India, Indonesia, or Japan, di ba? Magugulat ako kung mas nag-penetrate si Myanmar kasi tahimik lang si Myanmar pero ang ganda ng performance, ang ganda ng makeup, ang ganda ng katawan. At let's see. And then, gusto ko rin yung catwalk ni Namibia. In fairness kay Namibia, talagang panalo talaga. At masasabi ko, wow, 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 wow. Oo, si Namibia. I love Netherlands and Nigeria. Ang linis ng galawan. Si Nigeria, oh my gosh, hindi pala siya ganun kagandahan, no? Mas gusto ko yung itsura niyo nung top model, no? Kasi may eksena. Pero kagabi, parang she look different sa mga ina-expect ko. Oo. But performance, wow, wow, wow. Pero yung beauty, hindi siya ganun ka-remarkable sa akin. Parang nawala yung shine. Hindi ko alam sa inyo. Pero para sa akin, parang ano nangyari? Ba't parang biglang nawala sa eksena yung ganda niya? Pero kung pag-uusapan natin yung performance, sabi ko nga, ang linis ng performance at ang ganda ng execution niya, the way kung paano niya i-present yung sarili niya, point by point talaga. And sumasabay sa beat, di ba? And then, ayun, si Netherlands naman, ganun din, maganda din yung execution, pero mas bongga yung kay Nigeria. And then, punta naman tayo kay Pakistan na yun na parang mag-scuba diving, balot na balot. But, it's okay. Hindi ko nakikita na parang manggugulat. So, parang feeling ko hanggang presentation lang. And then, Paraguay, in fairness, pagdating sa mga Latina, naluloka ako sa kanila. Kasi, iba talaga ang mga ano nila. So, si Paraguay nakakaloka. Basta nakakaloka siya. Naloka ka sa kanya. Pero si Peru, naloka din ako sa suot. Dahil kulang na lang, ano ba, Peru? Di ba? So, hindi ko alam kung naloka din kayo kay Peru. Parang kulang na lang, ate, huwag ka nang magtakip. Huwag ka nang mahiya. Ang galing mo na lang siya. Pero sexy, di ba? Panalo yung dating. But, punta naman tayo kay Miss Philippines. Si Miss Philippines, sobrang ang ganda ng performance niya kagabi. Ando doon yung energy. You want energy, binigay niya yung energy. Ang ganda ng styling. Gusto ko yung hair. Gusto ko yung baksak ng buhok niya. Sumasabay, di ba? Yung paghawi niya ng ganon. Ang bongga. Tapos yung makeup niya. Ang linis. Ang gandang tignan. Very morena beauty talaga. And then, kagabi nandoon yung fire. Nakita mo sa mga mukha niya, sa mata niya, na talagang lumalaban. At ang bongga ng execution, di ba? In fairness, so maganda yung galaw mula hanggang wakas, na maintain niya yung energy na tinatawag at masasabi ko naman, panalo, di ba? Sobrang winner, sobrang ang ganda ng performance. So, sumabay sa beat. Di ba? Kung mapapansin niyo, talagang sumabay sa beat. So, you want energy, I give energy. Di ba? So, klaro, hindi na siya yung parang nag-hold back. So, talagang itinodo niya na kagabi. Sa mga nagrereklamo, parang ito na yun. Siguro naman natuwa ka sa performance ni Philippines. And then, parang nakita ko din na ang lakas nung laban na makapasok sa semifinals talaga. At tulad nga na sinabi ko, hindi may El Tocuyo si Philippines. Kasi parang feeling ko, isa siya sa mga beat kagabi. In fairness, di ba? So, ayun. So, kung mananalo, so, tingnan natin yung progress niya. So, nandoon lang tayo sa
sa unti-unti kasi siya yung parang step by step, hindi niya tayo binibigla, pero nandoon na may pasabog naman. At in fairness, pumutok ang pasabog niya kagabi. O, di ba? So, yon. So, winner. Aha. Winner yung performance. At wala akong masabi. Andoon yung energy. Gusto nyo ng energy. Nandoon. Gusto nyo ng catwalk. Andoon. Gusto nyo ng magandang pasarela. Nandoon. So, binigay niya lahat. Aha. So, kapag nagreklamo ka, ewan ko na lang. And then, kaya lang, yung lumabas si Polan, parang naano yung ano niya. Kasi magkaiba sila ng performance. Siya, energetic. Tapos si ano naman, si Polan, ang lakas makareyna. Oho. So, parang mas na-amaze ako ng, nakita ko yung performance ni ano, na parang, okay. So, she's very elegant. The way kung paano i-present yung bansa nila. And then, ang ganda ng catwalk. Ang ganda ng performance. Ang ganda ng execution. So, sabi ko nga, magkaiba ng energy. Si Kat, talagang tinodo. Ito naman si Polan, kalmado lang. O, di ba? So, yon. Anyway, so, congratulations. Pero si Spain, gusto ko yung galawan ni Spain, ang regal nung dating. Di ba? So, para sa akin ang mga regal ang galawan, andiyan si Spain, andiyan si Brazil, andiyan si Czech Republic, so, at si Poland. Ang lakas makababae. Babaeng babae yung galaw. And then, of course, Tanzania as well. Isa sa mga gusto ko ang performance. Talagang very powerful. And then, Thailand. In fairness kay Thailand, ang bubbly ng ng galaw, di ba? So, energetic. Actually, napansin ko, si Thailand at saka si Philippines, iisa yung execution nila. Iisa yung galaw nila. Iisa yung energy. Kaya nga sabi ko, I think parehas sila makakarating sa top. And then, parang isa sa kanila papasok sa top 5. Hindi ko alam kung si Kat or si Thailand. But, naniniwala ako na parehas sila. Sa ibinigay nilang performance yesterday, sabi ko nga, maganda. Parehas ang laro. Talagang balanse. Parehas. Walang magaling. Walang mas magaling. Parehas silang magaling. Parehas sila ng energy na binigay. Bubbly ang kanilang peg kagabi. Diba? So, yun. Especially Thailand. Gusto ko yung pag-smile niya. Yung pag-iwan niya na naka-smile. Combination ng strong to para sa pasarela with smile. So, yun. The same din naman kay Kat. And then, pagdating naman kay United Emirates, ayun din, parang naka-scuba diving na. So, USA, bongga, ang sexy, pang Victoria's Secret yung nakita ko kay USA, in fairness, di ba? At eto, bongga din yung katawan ni Zambia. Panalo. Panalo ang galawan ni Zambia at panalo din ang galawan ni Zimbabwe. Sobrang ang ganda, ang linis, ang winner. Pagdating naman kay Venezuela at kay Vietnam, parang soso lang yung ipinakita nila. Hindi ako masyado na-wow kay Vietnam at saka kay Venezuela. Pero mas na-wow ako kay Zambia at saka kay Zimbabwe. Grabe ang katawan. Diba? So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Kanino ba kayo na-amaze? At sino nga ba ang nasa top 10 list ninyo para sa swimsuit competition? So, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. And then, of course, mamaya pag-usapan naman natin ang evening gown competition. But for now, para sa akin, sila yung mga nakita ko, napansin ko na maganda ang naging performance dito sa Miss Supranational. And then, i-comment below mo kung sino ang sayo. Di ba? Sino ang top 10 mo? Para at least malaman ko kung pares tayo ng top 10. So, maglalawas ako ng top 10 bukas. But for now, ayan na muna. So guys, maraming salamat po sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys. Thank you.